ilagay sa butahe o gawan ng kahit ano para masira siya. Tapos na tayo. Iiwan kita. Ilalayo ko si Annalyn. Ilalayo ko si Zoe. Maiwan ka mag-isa kasama ang galit mo. Kapag lumabas ang katotohanan, Annalyn will have rights and privileges, and that's a whole other story. Hindi nang nananahimik si Miss Santos. Hindi niya inaagaw si Doc Tanyag. Hindi siya humihingi ng karapatan para kay Annalyn. Hindi kanila kinakalaban. So I think it's best na tigilan niyo na po sila. As long as I am in this position, I will make their lives a living hell, lalo na yung Annalyn na yan. Meron kang chronic kidney disease. Stage 5. Ibig sabihin nun, hindi na nagpa-function. Mamatay na ba ako? Ganito kasi, hindi na. Dok, mamamatay na ba ako? Alam niyo po, ma'am, parang hindi ko po ma-imagine yung sarili ko na dalawa yung anak ko. Mahirap po talaga siguro. Kaya sigurado ako, ma'am, mga anak niyo, hindi na bilog sa inyo. Nakapasok ako sa first 5! Talaga? Oo! Ikaw talaga nagpapalakas sa amin ni Mama. Kaya ate, thank you. Thank you, ate. Finally, ito na yun, ate. Grabe, ate. Bakit nakakalimutan mo? Ako ang may-ari ng hospital mo and I am head of admin. I can do whatever I want. Pero hindi naman po porket boss po namin kayo. Pwede niyo na po kaming tapak-tapakan, lalo na po sila. Ang hindi tama yung sumasagot-sagot ka pa na akala mo magka-level tayo. Doktor ka lang. Ako ang Diyos dito. Gugutom na ako. Tanggil, mahanap lang kung ng dugo yun. Hi, Doc! Parang medyo malalim yung iniisip natin. Sabi niya. Wala. Si Ma'am Moira kasi binarlalo na naman ako. Huh? Talaga ba? Makakaloka naman. Wala, okay lang yun. Sanay na rin naman ako. Baka mamaya mas kabahan pa ako kung hindi ako sinungitan. Pero alam mo, kung ako sa'yo, medyo lumayo-layo ka dyan kay Ma'am Moira. Ano ba yan? Kung kailan naman bumait si Zoe sa'yo, lahat ng kamalitahan, napasa ka na yung kay Ma'am Moira. Kaya nga yung carry 1, pero 10 times 7. Lose mo yung Mars! Alam mo naman, di ba yung puno? Click the subscribe button to watch the video. Thank you very much. Click the subscribe button to watch the video. Thank you very much. Gusto mo ba ng prutas? Okay lang po, Ma'am. Sigurado ka? Okay lang. Okay. Hi, Doc. Kailan po madidischarge ang anak ko? Bakit ang tagal? Dok, ano nangyayari? Bakit may silence? Tsaka bakit nagtitinginan kayo, Doc? Ma'am, may kailangan po kami sabihin po sa inyo. Ma'am, meron pong chronic kidney disease po yung anak ninyo. Stage 5 po. Sandali. Ano pinagsasabi mo? Wala sakit ang anak ko. Jewel. Ma? Actually, nakapag-check up po ako noon at nagpa-biopsy po ako. Matagal ko na itong nararamdaman pero hindi ko lang po sinasabi sa inyo na, Ma'am, madalang po akong umihi. Minsan, nahihirapan po akong huminga. Nanghihina. Namamaga po yung paa ko. Minsan, sumasakit din po yung tiyan ko. Pero, ayoko pong dumagdag sa mga problema natin. Ayoko pong maging pabigat. Ano ba? Di ba walang secrets? Jordan, huwag ka na mag-aalit. Bitawan mo ako. Dok,
Anong pwede natin gawin? Pwede po munang mag-dialysis ang pasyente. But this would mean na habang buhay po kayong pupunta sa ospital 3 to 4 times a week. There are also possible complications from the dialysis. Panghihina, heart problems, bone and muscle problems, sleep and mental health problems. Ang ibig sabihin po niyan, ang pinakamaganda pa rin gawin is to have a kidney transplant. Kidney transplant? Opo, ma'am. She may be able to live a long, good quality life po. Pero, syempre, may risk din po talaga yun sa surgery po tsaka sa recovery stage po niya. Pero, bata pa naman po si Jewel at wala naman po siyang history ng ibang sakit. So, mataas po yung chance niya na masurvive niya po yun. So, no, Doc? Magiging okay ba siya pagkatapos ng transplant? Ang success rate po ng kidney transplants are at 95% po. At 5 to 10% naman po yung chances of failure. Di, Doc, gawin niyo na! We would need a kidney donor for Joel. Saan naman kami hahanap na mag-donate ng kidney? Ma'am, it is best from relatives because there's a higher likelihood of a good match. Wala kaming relatives, Doc. Sino magbibigay sa amin ng kidney? Ako. Doc, ako magdodonate ng kidney sa ate ko. Magdodonate ng kidney sa ate ko. Pwede naman yun, di ba? Kambal ko naman siya. Good match naman kami. Hindi. Dok, ako magdodonate ng kidney sa anak ko. We have to test if you're compatible. Ano pong blood type ninyo? Type O. Kailangan po pareho ng blood type. Ako. Parehas kami ng kakambal ko. Teka. Hindi pwede. Ano akala mo, Jordan? Na madali lang mag-donate ng kidney? Hindi to parang nagbigay ka lang ng lumang sapatos mo. Hindi ganun yun. Dok, ano ba mangyayari sa donor? Isang kidney naman kukunin niyo, di ba? Yes po. Pero syempre dapat alam niyo din po yung risks. Lalo na po, isa na lang po yung kidney ninyo. Ibig sabihin po nun, isa na lang po yung maglilinis sa katawan ninyo. Kaya kailangan po extra careful po kayo sa mga iniinom po ninyo, kinakain, or sa medication po. Oh, nagulat ka, no? Volunteer pa. Ate, anong gagawin ko? Kailangan mo ng kidney, di ba? Jordan, wag ka na magpahiro. Kaya ko yung sarili ko eh. Kaya lumala ang sakit mo, ate. Kasi feeling mo, kaya mo lahat. Kung nagsabi ka lang, baka hindi ka nagkaganyan. Oo na, kasalanan ko. Sinisisi ko ba kayo? Hindi naman, di ba? Kaya nga hindi ko kailangan ng kidney mo. To, magdadialysis na ako. Ate, ang kulit mo talaga eh. Binibigay ko na yung kidney ko sa iyo eh. Aarte ka pa dyan? Jordan, hindi ako umaarte. Iniisip lang kita. Iniisip din kita, ate. Katawan ko to. Kidney ko to. Ayoko nga Hindi ko siya tatanggapin. Tama naman. Ate, sige na. Hayaan mo na muna siya, Jordan. Dok, baka pwede pong ilista po natin si Jewel para po sa Philippine Network for Organ Sharing or PhilNOS. Well, as long as mag-consent ang pasyente for a kidney transplant, pwede naman. Pero doktora, mahaba ang pila doon. Ha? I mean, in Metro Manila alone, nasa 200 plus ang waiting para magkaroon ng kidney. Nasa 7,000 plus nationwide. Kaya nga yung iba, namamatay na lang. Hindi pa rin nabibigyan ng kidney.
Pasensya na, Dok, ha. Hindi ko po narinig po yung usapan, pero pwede po bang mag-suggest? Ano yun? Kung maghanap na lang kaya ng nagbebenta ng kidney. Di ba may mga ganun naman, yung binibenta nila yung kidney nila para sa bagong cellphone, hindi kaya kung ano. Marami akong nabalitaan na ganun eh. Regan, bawal po yun. Ang tawag doon, organ harvesting. Illegal yun. Illegal? Kung pumayag naman yung nagbebenta ng kidney. Regan, basta may bayad, bawal yun. Okay? Baka kasi mamaya maging kalakaran yun eh. Bawal yun. Kung kaya isekreto na lang. Marami akong narinig na ganun yung mga kilala ko. Di bawal pa rin yun. Illegal nga, di ba? Alam mo, tumigil ka na. Dok, sorry po sa kaibigan ko kasi medyo pabibo po talaga yan eh. Excuse me, Dr. Santos. Kailangan daw kausapin ng nanay ni Joel. Okay po. Aray, ikaw, masyado ka naman pabibo. Sarap pa talaga ni Doktora. Sorry na. Hindi ko naman alam na bawal pala yun eh. Yung tatay ni Grace, di ba? Buhay pa nga siya nun eh, di ba? Iba naman yun. Hindi naman nagpabayad si na Grace para sa organ ng tatay nila kasi organ donor yun, may donor card siya. Gets mo? Basta walang bayad, okay yun. Paano kung ayaw talaga tanggapin ng pasyente mo yung kidney ng kakambal niya? Tapos, walang donor. Anong nangyayari? Well, ang option lang talaga nila ngayon is yung hemodialysis. Teka nga, tawagan ko nga si Doc Luke. Hindi pa ako ng ibang option sa kanya. Ako kasi Regan Tibayan eh. Puro ka lang dada. Bida-bida ka kasi. Bida ka kasi doktor. Ba't ka nagbibida-bida? Janitor ka lang. Sus, tatak yan sa kukuti mo kasi. Puro ka lang kasi. Mrs. Mendoza. Doc, magkano yung dialysis? Depende ho kung saan kayo magpapadialysis. Pero, tatapatin ko kayo nasa 5 to 10,000 pesos per session. 3 to 4 times a week. 3 to 4 times a week? Habang buhay yan, Doc? Hanggat hindi ho nakakakuha ng bagong kidney ang pasyente, kailangan niyo ho siyang gawin. Magkano naman yung kidney transplant na yan? Nasa 700 to 1 million pesos po. At kung kukunin niyo po ang kidney ni Jordan, iba pa po ang charges noon. Diyos ko. Ibig sabihin yan, doble, Doc. Doc, lampas 1 milyon yan, Doc. Saan nakukuha ng pera? Hindi ko kaya bayaran yan. Mrs., pwede ko kayong tulungan ng ospital dahil nasa social services kayo. Mababawasan pa ho yun. Pero, may babayaran pa rin ho kayo. Yun na nga, Doc, eh. May pang-manicure, pedicure nga, Doc. Wala akong mabayan, eh. Saan ako kukuha ng 1 milyon? Ma'am, magagawan ho ng paraan yan. Ang importante ho ay mabuhay ang anak niyo. Magdodonate ng kidney sa ate ko. Pwede naman yun, di ba? Kambal ko naman siya. Good match naman kami. Hindi. Dok, ako magdodonate ng kidney sa anak ko. We have to test if you're compatible. Ano pong blood type ninyo? Type O. Kailangan po pareho ng blood type. Ako. Parehas kami ng kakambal ko. Teka. Hindi pwede. Ano akala mo?
Jordan, na madali lang mag-donate ng kidney? Hindi to parang nagbigay ka lang ng lumang sapatos mo. Hindi ganun yun. Dok, ano ba mangyayari sa donor? Isang kidney naman kukunin niyo, di ba? Yes po. Pero syempre dapat alam niyo din po yung risks. Lalo na po, isa na lang po yung kidney ninyo. Ibig sabihin po nun, isa na lang po yung maglilinis sa katawan ninyo. Kaya kailangan po extra careful po kayo sa mga iniinom po ninyo, kinakain, or sa medication po. Oh, nagulat ka, no? Volunteer pa. Ate, anong gagawin ko? Kailangan mo ng kidney, di ba? Jordan, wag ka na magpahiro. Kaya ko yung sarili ko eh. Kaya lumala ang sakit mo, ate. Kasi feeling mo, kaya mo lahat. Kung nagsabi ka lang, baka hindi ka nagkaganyan. Oo na, kasalanan ko. Sinisisi ko ba kayo? Hindi naman, di ba? Kaya nga eh, hindi ko kailangan ng kidney mo. To, magdadialysis na ako. Ate, ang kulit mo talaga eh. Binibigay ko na yung kidney ko sa'yo eh. Aarte ka pa dyan? Jordan, hindi ako umaarte. Iniisip lang kita. Iniisip din kita, ate. Katawan ko to! Kidney ko to! Ayoko nga eh. Hindi ko siya tatanggapin. Tama na. Ate! Ate, sige na! Hayaan mo na muna siya, Jordan. Dok, baka pwede pong ilista po natin si Jewel para po sa Philippine Network for Organ Sharing or PhilNOS. Well, as long as mag-consent ang pasyente for a kidney transplant, pwede naman. Pero doktora, mahaba ang pila doon, ha? I mean, in Metro Manila alone, nasa 200 plus ang waiting para magkaroon ng kidney. Nasa 7,000 plus nationwide. Kaya nga yung iba, namamatay na lang. Hindi pa rin nabibigyan ng kidney. Pasensya na, Dok, hindi ko po narinig po yung usapan, pero pwede po bang mag-suggest? Ano yun? Kung maghanap na lang kaya ng nagbebenta ng kidney. Di ba may mga ganun naman, yung binibenta nila yung kidney nila para sa bagong cellphone, hindi kaya kung ano. Marami akong nabalitaan na ganun eh. Regan, bawal po yun. Ang tawag doon, organ harvesting. Illegal yun. Illegal? Kung pumayag naman yung nagbebenta ng kidney. Regan, basta may bayad, bawal yun. Okay? Baka kasi mamaya maging kalakaran yun eh. Bawal yun. Kung kaya isekreto na lang. Marami akong narinig na ganun yung mga kilala ko. Di bawal pa rin yun. Illegal nga, di ba? Alam mo, tumigil ka na. Dok, sorry po sa kaibigan ko kasi medyo pabibo po talaga yan eh. Excuse me, Dr. Santos. Kailangan daw kausapin ng nanay ni Jewel. Okay po. Aray! Ikaw, masyado ka naman pabibo. Sara pa talaga ni Doktora. Sorry na. Hindi ko naman alam na bawal pala yun eh. Yung tatay ni Grace, di ba? Buhay pa nga siya nun eh, di ba? Iba naman yun. Hindi naman nagbabayad si Grace para sa organ ng tatay nila kasi organ donor yun, may donor card siya. Gets mo? Basta walang bayad, okay yun. Paano kung ayaw talaga tanggapin ng pasyente mo yung kidney ng kakambal niya? Tapos, walang donor. Anong nangyayari? Well, ang option lang talaga nila ngayon is yung hemodialysis. Teka nga, tawagan ko nga si Doc Luke. Hindi pa ako ng ibang option sa kanya. Kasi Regan, tibayan eh. Puro ka lang dada. Bida-bida ka kasi. Bida kasi, doktor. Ba't ka nagbibida-bida? Janitor ka lang. Tatak yan sa kukuti mo kasi. Puro ka lang kasi. Mrs. Mendoza. Dok, magkano yung dialysis?
Depende ho kung saan kayo magpapadialysis. Pero tatapatin ko kayo nasa 5 to 10,000 pesos per session. 3 to 4 times a week. 3 to 4 times a week? Habang buhay yan, Dok? Hanggat hindi ho nakakakuha ng bagong kidney ang pasyente, kailangan niyo ho siyang gawin. Magkano naman yung kidney transplant na yan? Nasa 700 to 1 million pesos po. At kung kukunin niyo po ang kidney ni Jordan, iba pa po ang charges noon. Diyos ko. Ibig sabihin yan, doble, Dok. Dok, lampas 1 milyon yan, Dok. Saan nakukuha ng pera? Hindi ko kaya bayaran yan. Mrs., pwede ko kayong tulungan ng ospital dahil nasa social services kayo. Mababawasan pa ho yun. Pero may babayaran pa rin ho kayo. Yun na nga, Dok, eh. May pang-manicure, pedicure nga, Dok. Wala akong mabayan, eh. Saan ako kukuha ng 1 milyon? Ma'am, magagawan ho ng paraan yan. Ang importante ho ay mabuhay ang anak niyo. Mare, sige na please. Kahit magkano. Balikan mo agad ako, ha? Okay. Lynette. Teacher Cherry, okay lang po ba kayo? Ito. Lynette, ayoko mag-donate ng kidney si Jordan, eh. Baka ano mangyari sa kanya? Alam mo, nung bata yun, sakitin yun. Yung ate niya, yun ang mas malakas, mas masigla. Pero kung hindi magdodonate si Jordan, paano naman si Jewel? Ayoko namang mag-dialysis siya ng mag-dialysis. Hindi niya kakayanin. Pero, kailangan talaga niya maoperahan, eh. Saan ako hahanap ng pambayad sa ospital? Alam mo namang walang-wala kami. Teacher Cherry, hindi naman ho sa nangihimasok ako. Pero, nasan po ba yung tatay nila? Baka lang po kasi makatulong. Wala kang maaasahan sa tatay nila. Hindi ko na alam gagawin ko, Lynette. Alam mo, gusto kong umiyak. Pero alam ko, kailangan kong maging matibay para sa mga anak ko. Teacher Cherry, kayang-kaya niyo mo yan. I-discharge na daw ako. Ate, hindi ka talaga makikinig sa akin? Hindi mo tatanggapin yung kidney ko? Jordan, iniisip lang naman kita eh. Ate, lagi mo na lang ako iniisip. Pwede naman this time, ako mag-isip para sa'yo. Lagi ka na lang nagbibigay. At na-appreciate ko yun. Just please, let me do this. Alam mo, Jordan, di mo lang napapansin, pero ang dami mo nang ginawa para sa akin.
Alala mo nun, sa favorite playground natin, palagi mo akong pinapauna sa swings. Kahit gustong-gusto mo na. Tsaka, sa siso, kahit walang gustong makipaglaro sa akin, kahit takot na takot ka sa heights, sumakay ka pa rin. Tas, after nung nangyari kay Papa, nung binubuli ako ng mga classmates ko, dinefend mo ako eh. Kahit masapak-sapak ka. So, Jordan, huwag mo sabihin na wala kang ginawa sa akin kasi ang dami-dami na. At kung iniisip mo na kumukuha kayo ng strength sa akin, ganun din ako sa'yo, Jordan. Kambal nga tayo, di ba? Ate, paano ako kukuha ng strength kung nangihina ka? Paano natin matutulungan si Mama? Paano ka pupunta sa mga basketball games ko kung ang dami mong complications? Ate, ikaw ang cheerleader ko. Kaya please, let me do this for you. Patalino ka. Alam mo naman ang endgame ng sakit mo. Ate, hindi ko kaya mag-isa. Wala na si Papa. Wala na siya. Hindi ko kaya mawala ka pa. Eh, Jordan, paano kung may mangyaring masama sa'yo sa operation? Ate, walang mangyayari sa akin. Wala. Jordan, hayaan mo na lang ako, ha? At least isa sa atin healthy, di ba? Tapos na yung neurosurge orientation. Pabalik na ako sa ER. Sige, Nurse Karen. Jordan? Anong ginagawa mo dito? Tigas ng ulo. Sino? Si ate mo yan, no? Jordan, ikaw lang din naman yung iniisip nun. Bakit? Siya lang din naman iniisip ko, ah. Pero alam mo na ba kung ano yung consequences kapag binigay mo yung kidney mo? Doc, di ba nasabi niyo na yun? Ha? Jordan, nasabi sa akin ng ate mo na natanggap ka daw dun sa basketball team ninyo sa school mo. Alam mo naman na hindi ka makakapaglaro for several months, di ba? Hanggat hindi ka pa fully recovered. Kasi pwedeng bumukas yung sugat mo, pwedeng dumugo. Tapos pwede rin manghina yung katawan mo. Maraming adjustments dahil isa na lang yung kidney mo. Doc, wala na kaming ibang option. Dialysis o transplant, either way may consequences. Alam mo, Doc, ang labo mo rin eh. Imbes na tulungan mo ako, i-convince si ate na i-accept yung kidney ko at magpa-opera, sinasabi mo lang kung anong mangyayari sa akin. Ano, Doc? Ayaw mo magpa-opera si ate? Hindi naman sa ganun, Jordan. Alam ko na. Gusto mo na o-hospital si ate para mas lalo ko yung kumita. Pero sorry, Doc, ha? Mukha lang kami may kaya, pero wala na kaming pera. Kaya, Doc, pwede ba? Huwag niyo kaming perahan. Jordan, hindi namin kayo gustong perahan. Makinig ka naman muna. Hindi. Alam mo, Doc, you're just like my dad. Pareho kayong walang kwenta. Sama naman kasi ng ugali ng babae yun. Mayaman nga, wala namang class. Ako ba pinag-uusapan niyo? Dr. Santos, kapag may ginawa ulit si Moira sa'yo, please tell me. Sa akin kami galit. Huwag na huwag mong idadangay si Ma'am Sherry dito o kahit na sino. I own Apex at ako ang admin dito. Kaya kong gawin ang lahat. Coach, babakot na po ako sa team. Sigurado ka? Alam mo, Jordan, pag-isipan mo muna mabuti. Nagsisisi ka ba sa desisyon mo? Hindi po. Siyempre, mas importante po sa akin si ate. Nangihinay lang po ako dahil pangarap ko to eh. Ang ate mo? Nawawala siya, Doc. Saan siya nagpunta?
Tingin ko tumakas siya. Ayaw niya mag vậy mà cũng giết tụi tao kìa, rùng nạnh. Giết nó đi, tao câu hết rồi. Nó me tao không mũi, nó me tao không mũi dại. Còn con xe nè. Máu ơi, máu ơi. Dưới có lính nè, dưới có lính nè. Quay đồ, tao về chị Nhiễm. Rồi Nhiễm ơi, đừng về.